Jeff, maraming salamat sa pagtanggap ng imbitasyon. My pleasure, Fred. Thank you for having me. By the way, sa hindi nakakilala, Jeff Bolivar po ng Soap Dish. Isa po sa mga vocalist na pinapakinggan ko nung nasa college pa ako. Hindi na lang natin tanongin yung year. So, bago 2005. Tama, 2005. 2005 ba? Kala ko 2003. 2005 lumabas yung album eh. Oo. Pero matagal na kayong magkasama. Nag-start kami 2001 dito sa lugar namin. Isang village lang kami ng mga kabanda dati, yung mga nag-start noon. So, mas mag-accessible yung magkakalapit lang kami. Siyempre, nag-iinuman parate. So, gitara. Speaking of inuman, nagsa-sound trip ako kanina ng Soap Dish songs. So, meron akong like top 5 songs na pinapakinggan ko during inuman session. Of course, yung number 1, yung Tensionado. Like, you have like 48 million hits or yung nakikinig sa Spotify. Okay. So, yung Tensionado, pwede ba? Ewan ko. 48 million? Dami nun, no? Oh, 48 million, I think, since 2005. I think. Okay na. Konti yun. Sinasabi. Yun yung sinasabi sa Spotify, yung insights. Okay. So, Tensionado, pwede ba? Ewan ko, totoo, tsaka kung pwede lang. Oh, those songs are the songs that parang ang sarap pakinggan during inuman. So, like, can you tell me about, kung saan nagsimula yung mga kantang yun? Kasi, I would assume lahat to were composed by yourself, no? Tama ba? Yeah. Oo. Can you tell us more about it? Ewan ko, siguro mas madali kasing mas mabilis akong makagawa ng kanta pag syempre puro heartbreak yun eh. Yung parating parang daming mong pinagdaanan. Oo nga eh. Parang ganun eh. Parang emo. Yung iba naman kasi mga kwento na ng mga iba yun, mga nagagawan ko ng kanta yung ibang mga tao sa mga situation nila dati. Kasi sobrang wala akong ginagawa nun. Kaya yun, nag-feed ako ng mga nagpapakwento talaga ako sa mga ibang tao dati. Pag, kunyari, kaka-break up lang nitong ganito, ng isang kaibigan, papakwento ako dyan, tapos kung ano nangyari, tapos kung anong rhyme, kung anong may isip ko. Siyempre, pinapalaki ko na lang yung yung parang story, parang dinadagdagan ko na lang dun sa kanta. Pero sinasabi ko sa kanila na, uy, tungkol sa inyo to ni ganito. Parang ganun. So, doon nagsimula. Parang, parang na-sponge ako sa ganun dati. Galing nga eh. Kaso, like, parang isa yung theme. Like, parang heartbreak. Mas madali bang magsulat if yan yung theme ng kanta? Kasi doon ako na push eh. Doon ako na, parang, yung totoong lumalabas pag yung broken-hearted ka eh. Yun talaga eh. Parang, kulit ng ilaw ko. Yung, parang totoo lahat. So, walang baduy na word. Parang kaya mong, parang minimin mo pa rin yung ganung word na parang hindi ganun siya katugma dun sa rhyme or Pero para sa'yo, hindi mo naman iniisip yung sasabihin ng ibang tao by that time na nagsusulat ka. So, kung ano yung nararamdaman mo, yun talaga ilalabas mo. So, I guess ganun. Kaya parang siyang totoo pag pinakinggan mo. Baka classify ko yung mga songs, parang inuman session siya na song, yung parang nakikiramay sa parang mga fallen soldiers, yung pagbigo sa pag-ibig. Tayo mga lalaki. Tayong mga lalaki. Right now, like looking back, do you think na-achieve mo yung goal mo sa, sa banda mo? Sa goal? They were... Kasi diba, like every band, meron namang goal na parang siguro like umabot ako level ng Eraserheads or level ng River Maya or actually sa'yo gusto mo lang like tumugtog ka lang and that's it. Parang never kami nagkaroon ng goal lalo na dati. Siguro ngayon goal ko makasingil ng tama dun sa mga nagawang kanta. Yun ang siguro yung goal ko. Dahil ang dami yung syempre nung bata ka pirma ka ng pirma dun sa mga hinaharap sa'yo na pero yung dati kami magbabanda wala kaming goal eh. Sa totoo lang. Ito yung pinapakinggan ko palagi ngayon. Yung totoo. Yung totoo. Like I wanna touch on this. Parang,
parang similar siya na tunog sa like sa Tensionado, pwede ba? Or sa pwede lang? Like, can you tell us more about it? Yung totoo. Ikaw pa rin yung composer, di ba? Totoo pa rin. Hindi ka ba humingi ng tulong? Sinubukan ko dati mag-songwriting kami ng mga kabanda ko, nainis lang ako eh. Kasi puro patawa yung ginalagay nila eh. So, ano kayong mag-rhyme dito sa, alam mo yun, pag magulo yung mga yun eh. So, parang walang nangyayari. As in, walang nangyayari. So, ako na lang. Parang ganun. Sige, let's start yung totoo. Medyo ano yan eh. Medyo mas personal sa akin yung totoo kasi close ko yung sa nangyari yan eh. Parang, basta sobrang close ko yan. Tapos, yun nga, yung nangyari, nakita ko kung paano sila naghiwalay. Na parang kung paano nagsinungaling tong isang tao na to dun sa isang tao. So, nakikita ko pa sila nag-aaway, ganun. So, masyadong personal yung song. So, parang, ang dali lang din lumabas sa akin. Parang ganun. That's every time na tinutugtog namin yun, nalulungkot din talaga ako. Kaya, hindi mo na kami masyadong nakakitang tinutugtog namin ng live yun eh. Yun lang. Nakakalungkot kasi. Kasi pag tumutugtog kami ng live, medyo makulit ako eh. So, gusto ko masaya eh. Tapos biglang tutugtog kami ng malulungkot na nawawala yung balance. So, yun. Do you think you deserve to be, deserve mo ba kung nasaan ka ngayon? Or do you think like, parang mas deserve ko pa na like nasa higher level pa kami yung band? Siguro deserve. Hindi naman. Grateful na ang daming nakarinig ng kanta. Diba? Parang never naman din talaga nagka-goal na, gusto ko maging top 5 bands in the Philippines. Wala kaming inabol na ganung goal. So, I guess, sobrang thankful lang kami na until now, ang tagal na, tas parang tensionado, pwede ba lang talaga yung alam ng mga tao na inaabangan nila pag nandun kami sa mga probinsya nila. Okay lang eh. Parang, once na turugtog mo yung pwede ba or tensionado, yun eh. Parang nawawala na yung pagod. Parang worth it na talaga. Sobrang worth it na. Tama, sobrang grateful na hanggang ngayon, 2024 na by yung nung YouTube, ang dami rin, maski mga bata, alam na rin yung yung mga kanta namin. Pero mostly pag pumupunta kami sa school, yung mga teachers na talaga yung nakaka-appreciate sa amin, hindi na yung mga estudyante eh. Parang ganun. Tama. Kasi ako, nabanggit ko kanina, narinig ko kayo like I was in college ngayon. Meron akong isang anak. So, I think the fan base siguro like tumanda na rin. But I would assume meron pa rin kayong mga millennials or mga new generation na followers, di ba? Parang wala na rin eh. Parang hindi rin kasi kami ganun sa yung napabayaan din talaga namin yung fanbase. Hindi naman napabayaan. Wala lang din kaming, parang hindi rin kami ganun talaga sa parang nag-updates kami sa Facebook, sa hindi rin eh. Parang nakakatawa nga eh. Parang nung nahack yung page namin before, tas mas lalong dumami yung followers kasi yung hacker kung ano-ano yung nilalagay dun sa dun sa sa page eh. Syempre mga kabastusan. Tapos nakakatawa, umabot ng thousands yung yung comments eh. Nung nabawi namin ulit, wala naman kaming pinost ulit na bago. Parang, sayang, dapat di na natin kinuha ulit. So, nag-mention ako ng 5 kanta kanina. So, tensionado, pwede ba? Ewan ko, totoo. Tsaka kung pwede lang. Like, if you could rank all those 5 songs, like 1 pinakagusto mo, ikalima yung hindi mo pinakagusto. Well, gusto mo rin, pero like, hindi siya parang gustong-gusto talaga. Mas may ranking. Sige, start tayo sa tensionado. Saan mo siya i-rank? Tensionado, siguro, syempre siya yung number 1 talaga. Siya yung naging bread and butter. Tapos, wala, parang yun yung pinaka-heartbreak na parang yun yung ang daming nakarelate na mga tao na marami siyang na-touch siguro in a way din. Kasi may mga tao lumalapit din sa akin na parang ganoon, parang
na-save din sila ng kanta na yon. Siguro mga 4 na beses, 5 beses na may lumapit sa akin na yun daw yung ano. Tapos syempre, yung iba, naging sila ulit. Yung iba, hindi talaga. Siguro yun. Number 1 ko, yung Tensionado, parang it never goes old pag tumutugtog. Sumasabay Talagang pa rin yung mga... hiyawan yung mga fans. alam pa rin nila. Pwede ba? Saan mo siya i-rank? Pwede ba? Siguro number 3 or 4. Parang ganun. Ang story sa pwede ba kasi dati hindi... May isa akong banda dati. Tapos hindi ko sinama talaga, hindi ko sasama dapat sa album yung pwede ba? Dapat yun yung single nung isang banda ko dati na ano, ibibigay ko dun sa banda ko dati. Tapos yun. Ba't hindi natuloy? Anong nangyari? Nagalit siya sa akin nung binalik ko, nung kinuha ko. Sinagay ko dun sa ano. Yun, nagalit sila. Hindi kasi pinakuha sa akin. Narinig nung label. Parang kailangan daw yung ganun kanta. Kasi masyado siyang ano parang masyado siyang pop para sa akin. Kasi dati, hindi namin goal maging, maging slow rock band Kasi may mga ewan ko kami, tapos pag sa live namin, puro Foo Fighters tinutugtog namin. Puro, maingay din kami nung una. Tapos nung na-labelan na lang kami na parang power ballad band, di ganoon na rin yung nangyari. Ayun, siguro kasi number 4 yung siya. Tensionado naman, parang powerful naman talaga yung sound, diba? Distortion yun. Pero yung lyrics, parang napaka... nagmamakaawa yun yung lyrics. Parang may kirot sa puso yung lyrics. Ewan ko, siguro number 2 yan. Sobrang gusto ko yung ewan ko. Yung nasulat ko yung ewan ko, ang dami nagsasabi sa akin na nirip off ko daw dito sa kanta ng Arcarna at saka ng Oo, kasi parang pareho sila ng pagka-upbeat ng tunog, di ba? Saka yung isa, yung sa Popsicle, kung narinig mo na yung kanta ng Popsicle na Actually, dinatanggi ko na hindi ko alam yung kantang yun, hindi ko alam yung Popsicle. Pero nung pagtagal-tagal, narinig ko na pala talaga yung kanta. So doon ko talaga kinuha. Hindi ko lang alam yung pangalan ng banda. Nangyayari kasi yung ganun Yung napalitan ko yung isang chorus or isang Pero pag narinig mo yung yung sa Popsicle, ewan ko talaga. So, aaminin ko, ninakaw ko yun doon. Okay. I wanna touch on that. Kasi I think merong 2 artist na like recently lang na meron silang kinuha na kanta. Yung isa yung I think Muslim na babae. And then, I forgot her name. Basta, parang kinuha niya kay Lenka. Nabalitaan mo yun? And then, meron naman yung group, parang rap group na kinuha rin nila yung tunog sa foreign artist. Pag mga rap group naman kasi ginagawa naman talaga nilang sampler, di ba? Ito kasi parang ginamit rin nila yung tunog. Pero yung question ko is, ano yung mas, I guess, ano yung thing mo about sa mga kumukuha ng kanta sa iba? Yung talagang totally na kinuha talaga yung tunog, katulad yung sa kay Lenka. Lenka ba yun? Hindi, pinalitan lang naman nila yung lyrics di ba? Oo, tama. Ano yung diba? Masasabi mo doon? Okay lang. Huwag nyo lang i-record kasi pag na-record nyo na officially yun, doon na kayo mahahabol nung Kung hindi naman, kung live lang yun, walang problema doon. Pero kung na-record nyo talaga na kailangan nyo magpaalam. Pero, sa akin, parang kasing parang ano bang tawag? It's a hit now dito sa, dito sa lugar ko. Like, I don't know, people play that. And I don't know why. Yeah, di ba? Kailangan kong i-mute yun kasi baka ma-copyright. Ay, sorry. Wala. Hindi tayo umabot ng 6 seconds. Pwede. Pinag-aralan ko na. so, okay lang sa'yo, basta hindi lang nila i-record or i-monetize, I guess, no? Hindi okay sa akin. Pero parang, okay lang naman kasi, di ba? Yung mga ginagawa nila Michael V na parang, di ba yung mga parody? Yung mga katuwaan lang naman Di ba? It's no big deal kung ang mangyayari lang kasi, yun lang. Tapos pag sinabing ginaya mo, wag mo na i-deny. Parang, kasi na lang. Talagang kopyang-kopya Parang, anong i-deny mo Ito talaga yung... Oo nga. Oo, di ba? Ako, ginamit mo yung... Yes na, yung mismong...
Tayo sa mga rap artists, ginagawa naman talaga nilang sampler yung mga kanta, di ba? Parang kay Vanilla Ice pa lang yung Ice Ice Baby sa Queen yun. Dun, di ba? Pinapatungan lang nila. Yun lang yun. Got it. Balik tayo sa game. So, number 1 mo is Tensionado. Number 2 is... Ewan ko. Number 3, pwede ba? Nilagay ko lang sa number 3 kasi sabi mo 3 or 4. So, 3, pwede ba? Number 4, I mean, totoo yung next na song. Saan mo siya ilalagay? Totoo? Lagay na sa uli yan. Nalulungkot ako dyan pag kinakanta ko yan. So, number 5. So, number 4 natin is kung pwede lang. So, Tensionado number 1. Ewan ko. Number 2. Pwede ba number 3? Totoo number 5. Ano? Kung pwede. Totoo number 5. So, number 4 natin yung kung pwede lang. Nice. I-arrange ko yung song ko ng ganito. Yung kung pwede lang kasi parang tunog yun eh. Ipagpatawad mo eh. Parehas ng chords yun eh. Ganun ba? Fun fact yun, fun fact. If you were to form a band, tinanong ko rin si ito eh. So, if you were to form a band, hindi, no? Hindi. Kasi siya yung vocalist eh. So, kung kukunin ka niya, then... Hindi, dalawa kami. Ba't dalawa yung vocalist? So, mag-start tayo sa lead guitarist mo. So, like, hindi kasama yung present tsaka former bandmates mo. So, like, if you were to form a band, sino yung kukunin mo lead guitarist? Kahit sino, except sa international. So, OPM bands na tayo. Sino ba kukunin ko? Hindi naman pwede si Slash kasi, international. Teka lang, lead guitars, no? Sino ba okay? Siguro si Kakoy. Si Kakoy, para ba-blues. Sige, si Kakoy. Yun din yung pinili ko, Tinay. Nino? Nay. Nino? Wala na pala yun. Kay Nay na pala eh. Iba na lang, kunin ko. Sino ba kunin ko? Ang hirap naman. Nade-dead air ako. Okay lang. I-edit naman natin eh. Sino gusto kong patunog na Alam ko na si Jomal para makulit. Tsaka kulit. Galing din nun eh. Jomal? Si Jomal ang kamikaze. Rhythm. Gusto mong kuha ng rhythm or... Ako na lang. Lead tsaka... Ikaw na lang? Okay. Ay, hindi ka kasama kasi kayong vocalist. Hindi ako kasama. Sila. Oh. Akala ko sila yung magbaband. Mapapanoorin ko lang sila. Hindi, kasama ka sa band. Like, mag-perform ka ng dream band mo. So, sino yung lead mo, sino yung rhythm, sino yung bassist, yung drummer. So, rhythm natin. Sino yung rhythm mo? Rhythm na, okay. Si Mike Villegas. Mike Villegas. Sorry, nawala sa isip ko yun. Bassist? Saint Alexander. Drummer? Paulo Manuel. So, yung bagong band po ni Jeff Bolivar. Andito sila ngayon. At so, lead guitarist. So, lead guitarist mo si Jomal. Rhythm is si Mike Villegas. Bassist, Saint Alexander. Mga seniors. Tsaka drummer, Paulo Manuel. I-imagine ko yun. Galing. Astig na band to. Anong name ng bagong band mo, Jeff? Hindi ko alam. Anong pangalan band na namin? So, I'm gonna give like 8 bands. And then, like, alam mo yung basketball bracket? Like, merong maglalaban. Parang East-West. Yung sa parang semifinals. Tapos May access ka sa Instagram mo ngayon. Isasend ko. Ayan. Uy. So, start tayo. So, meron tayong Battle of the Bands bracket. Wag. Katuwaan lang naman. So, magsisimula tayo. I mean, nakapirma na ako. Hindi na ako basahin ko muna yung mga bands. So, we have Sugar Free, Orange and Lemons, Pedicab, Sponge Cola, Queso, Razorback, Wolfgang, tsaka Rocksteady. So, yung unang maglalaban is Sugar Free, tsaka Orange and Lemons. Wag. So, sino yung mag-poof? Wag silang dalawa. Iba na lang. Palitan ko? Sige, palitan ko. So, yung first two bands na lang ipapalit natin is Intro Voice tsaka Cambio. Narinig mo na sila? Ang Intro Voice at tsaka Cambio? Ano naman? Sino yung uusad sa dalawa? Cambio ako.
Pedicab tsaka Sponge Cola. Sino yung Pedicab, mananalo? Sponge Cola. Paano kaya? Sino mo ba mas parati ko nakikita? Mas gusto ko siguro, Nakausap ko si siguro. Diego. Pedicab, okay. Pedicab din yung naisip ko kasi nakausap ko si Diego. Quezzo tsaka Razorback. Ito, hard. Quezzo. Wolfgang tsaka Rocksteady. Ano kaya? Wolfgang siguro. Sorry, Ted, pero Wolfgang. So, quarterfinals natin is Cambio, Pedicab, Quezzo, tsaka Wolfgang. So, yung magkalalaban. Teka lang, ba't di pa sinama yung Sugar Free tsaka yung Orange and Lemons? Sila nga yung sabi mo, nalabanin ko sa dulo. sabi mo ayaw mo Hindi, yun. ayaw ko silang maglaban. Okay. Oo, sige. ayaw ko silang maglaban. Kasi parang silang gusto. Sorry. I-arrange na lang natin. I-arrange natin yung battle. Pwede mo naman edit to eh. Pwede naman. Basahin ko muna ulit yung bands para sa podcast. So, Battle of the Bands bracket natin is, ito yung mga bands na maglalaban. Sugar Free, Sponge Cola, Pedicab, Orange and Lemons, Quezzo, Razorback, Wolfgang, tsaka Rocksteady. So, for quarterfinals, sino yung uusad between Sugar Free and Sponge Cola? Sugar Free ako. Sugar Free. Sorry, Yael. Pedicab versus Orange and Lemons. Orange and Lemons. Orange and Lemons. Talaga? Oo. Mga British yung mga yun. Quezzo tsaka Razorback. Quezzo. Wolfgang versus Rocksteady. Sorry, Ted, pero Wolfgang ako. So for semifinal, Sugar Free versus Orange and Lemons. Daya mo. Sugar Free, Orange and Lemons. Sugar Free. Sorry, Sugar Clem, Free, JM, and Ace. Sugar Free ako. Sugar Free si Ebe, galing din siya ng Cambio di ba? Hindi. Sugar Free muna sila, tapos finorm nila yung Cambio. Naging Cambio. Quezzo versus Wolfgang. Quezzo versus Wolfgang. Quezzo. Ano ba nagigitara si Rico Blanco dati sa Sugar Free? Parang napanood ko ito sa YouTube. Napanood ko somewhere. For finals, parang iba yung dyan na Sugar Free, medyo chill. Quezzo. Versus Quezzo. Pag silang dalawa yung maglalaro. Sa isang banda, ang kulit siguro nun. So, sino sa dalawa yung mananalo? Para sa'yo? Para sa akin kasi, mas dikit yung tugtugan ko talaga sa Sugar Free. Yun talaga. Okay. So, Sugar Free na yung champion? Pero kasi, Sugar Free para sa akin. Sige, maraming salamat. Ito na. Tapos na yung game. So, move on naman tayo balik tayo sa seryosong usapan. Okay. Advice mo sa mga aspiring musicians. Sa ngayon, like, at this day and age, merong social media, madali na lang mag-post ng content. Hindi na nila kailangan ng advice ngayon Kasi parang, yung dati, siguro, kailangan mong advisean yung mga susunod sa'yo. Pero ngayon, parang kayang-kaya na nila Kayang-kaya na nilang mag-market ng sarili nila. Kaya na nilang mag-record sa bahay. Parang parang hindi naman madaya. Parang kasi dati, nung panahon natin, parang sa tape pa yan. Kung wala kang pambilin tape, hintay mo sa radyo, hintay mong i-record mo, parang ganun. Papakinggan mo. Tapos ngayon, nasa internet na lahat So pag nanood ka nga ng mga Battle of the Bands ngayon na mga high school, ang gagaling na nila Hindi yung parang dapat dati, high school pa lang, hindi, bata pa yan, parang gagaling pa yan. Pero ngayon, ang galing na nila kaagad Nakakagulat sa totoo lang, parang wala na rin ako sa lugar para mag-advise para sa kanila sa tingin ko. Parang ina-advise na lang nila yung matanda na parang, hinto na kayo. Ganun na lang. Or ito na lang, kung like if you could go back sa, when you were starting a band, meron ka bang babaguhin? Kasi you mentioned before na marami kang pinirmahan. So wala kang parang tawag doon? Makukuha. So royalty, parang wala kang royalty. So may royalty ka pero kaso nga lang yung yung word na perpetua dati na na habang buhay sa kanila yung hati kayo or yun yung So dapat sana may lawyer. Ano yung advice mo? Or if you could go back,
Ano yung babaguhin mo? Sana inintindi mo na lahat talaga. Kasi kahit sinong bata, bigyan ka ng offeran ka ng gantong mga things under sa gantong label na alam mo pinapangarap mo. Pipirma ka eh. So, alam nila yun eh. So, wala kang oras para magpa-check sa lawyer mo kung ganun. Yun lang siguro yung pinaka ko. Dahil, yun nga, mismo yung catalog ko, hindi sa akin. Parang, sayang. Iba yung may-ari nung mga ginawa ko sa kwarto ko na ako lang mag-isa na, di ba? Dahil doon sa, yun. Yung talagang mga parang sad story sa akin, yung ikaw lang mag-isa, ginagawa mong kanta, and then, yung may-ari is iba. Alam mo yun? Hindi na naintindihan yung pinaghirapan mo, yung sleepless nights, parang gano'n. Nasasaktan ka ba kapag naiisip mo? Nung matagal akong tapos nung nagrant ako sa nagrant ako sa Facebook nun. Ayun. Parang, kasi syempre wala akong nakakuha dati as in for 10 years. Walang binibigay sa akin. Kahit Yun yung hindi mo na ako naiiyak. Pero, mas naiinis. Na gano'n. Na, kunyari, may lalapit sa akin na ganito, parang, pwede ko bang yun yung pensionado, pwede ko bang gamitin? Hindi ako makaka-oo dahil hindi ako yung may-ari nung kanta. Yun yung nakakainis doon. Na, syempre, kasalanan ko rin yun. Pinirmahan ko yung kontrata. So, mas may inis ka sa sarili mo sa ganun. Hindi ka ba nagdala, hindi mo ba pinalam yung mga kasama mo, yung mga magulang mo, nag-ask ka ng advice before ka pumirma? Wala ba? Hindi. So talagang ikaw lang. Yung manager lang namin dati yun. Parang, pinareview ko lang sa lawyer yan. Okay yan. Hindi rin pala. Ayun. Talaga yun. Yun nga. So yun yung advice na lang siguro sa mga aspiring musicians. Ingatan nyo yung gawa ninyo. Yun. Huwag kayo masyadong pasilaw sa mga gandong contract. You should, basahin nyo yan. Pati yung likod. Kahit wala nakasulat sa likod, basahin nyo. Since 2005, hanggang ngayon, Soap Dish lang yung band, no? Like, hindi ka nag-create ng other bands? Hindi. Or sumali? Sa mga ibang banda, pero gig lang, hindi naman nag-record talaga ng gano'n. Okay. Pero may isang record kami. Meron pala kami, ako, si B-Boy ng Join the Club, saka si Steve ng Typecast. Kami noon, sama-sama kami, gumawa kami ng mga kanta. Tapos yung isa na record namin, yun, kasi dapat ipupush namin yun para sa EP, kaso lang yung schedules hindi kami magkakita-kita Sayang nga Ngayon, hindi ba pwede? Virtual naman lahat Or nawala na yung drive to finish it? Medyo nawala na yun. Hindi, pa rin, parang sinusubukan pa rin namin gawin. Pero, ang dami kasing nangyari. So, marami na rin kasing priorities. So, siguro sana, nag-usap kami ni B-Boy ulit. Nagkita kami. Parang, pakantayin namin si Steve ulit. Meron ba kayong ginagawa ngayon to release the EP? Para mag-release ng EP? Like, in progress ba siya? Or, like, plano pa lang na gawin? Yung drummer namin ngayon, na-aksidente siya. So, hinihintay ko pa rin siya hindi siya makalakad, na hit and run siya. So, parang nabalitaan ko ata yun na siya, sa bago ba yun? Niya. Mga last 2 months siguro, or parang sumali siya hindi ko pa rin alam anong gagawin kung i-record ko ba muna na tapos hindi pa niya kayang mag-drums talaga. So, but kumusta naman siya? Like, is he alam ko, okay now? May surgery pa siya. Ganun. So, yun. So, di ko pa alam. Sa totoo lang. Pero may mga songs na kasi nakakaabang. May mga 4 na kanta na. So, yun. Oh my God. So, like this year ba? Or next year? Parang, sana kahit masimulan na nga this year. So, aside from this future project ninyo, meron ba kayong upcoming shows na gusto mong upcoming shows? Meron naman sa kailan ba? Saan ka ba nila mahahagilap?
sa Facebook page ng Soap Dish, tapos sa Facebook page ko, Jeff Bolivar, nagpo-post ako doon ng pagkain. Pero yung, doon ako ngayon, doon yung oras ko ngayon dahil nagluluto ako sa isang cafe, sa Papsi's Cafe dito sa amin sa may Fairview. So, yun yung day job mo, no? Yun yung day job ko. I'm a cook. Tapos, ang ganda lang dun sa place namin, dun sa Papsi's Cafe kasi may bike shop siya, may cafe siya, may recording studio siya, tsaka may rehearsal studio dun sa taas. So parang lahat ng mga trip kong gawin nandun. Parang, ang saya. So, ayun, masaya dun. Bisita kayo dun. And then, ulitin natin yung name ng cafe para if they wanna... Papsi's HQ. Pakihanap na lang guys dyan sa Facebook. Andun siya. Sige. Tapos, Jeff. Ayun. So, promise, siguro dapat makapaggawa ng kanta. Sige, Jeff. Thank you so much for time. Fred, thank you so much. Thank you for having me. Good luck. All right. So, to those who would like to follow Jeff, I'll just put the links in the description. So, available po tayo sa Spotify, Apple Podcast. I don't know, I just released like 2 days ago. Tsaka socials na rin. Popost ko na sa description. So, salamat sa pag-tune in. Ingat.